kung alam mo na ang spiritual warfare, lalo na yung mga gumagamit ng mga sacramentals, doon din magsimula ang harassment ng demonyo sa buhay ng tao. Dahil, sabi ni Father Sikia, ang unang gagamitin ng demonyo, tatakutin tayo. At once na matakot tayo, mas lalo pang tatakutin niya tayo. Yung founder ng mga madre na Sister Violeta Navarro, Missionary Sisters of Our Lady of Triumph of the Cross, sabi niya, nagbigay siya ng lecture sa isang parokya at habang natapos na yung isang oras niyang lecture, pahinga muna siya sa kumbento. Pagpasok niya sa silid, kung saan may room siya na ibinigay, doon magpahinga. Higa na siya sa higaan, narinig niya yung hilik. Kaya, pinakinggan niya. So, tinignan niya, tumindig siya, tinignan niya sa CR, walang tao. Yun sa cabinet, tinignan niya, walang tao. Bumalik siya paghiga. Lumakas ang hilik. Ayon sa kanya, parang nasa ilalim ng higaan niya. Kaya unti-unti niyang sinilip. Nang sinilip niya ang ilalim, sinakal siya agad sa isang tao at nagsasakalan sila. Binunot niya yung kamay at lumabas yung tao. Kalbo, isang lalaki, pulang-pula ang mata at ang lakas napakalakas. Nagsakalan talaga sila. Nagsakalan, sabi ni Sister Viol. At dahil nanghina na siya, ang nasa isip niya, dahil malakas talaga ang naturang tao, ang nasa isip niya, Panginoon, tulungan mo ako. Nang masabi niya sa isip, yung kamay na nasa unti-unti tatanggal. At nang nasabi niya, in the name of Jesus, biglang nawala ang tao. Yun ang harap-harapan na digmaan talaga. Tunay, we are in the field of spiritual. Naalala ko yung sinabi ni Father Aster Pelisilda, Chief Exorcist ng Diocese of Talibon, dahil tulad ni Father Darwin, napaka-aktibo siya na exorcist. Marami sila nang nakapunta ako doon. Sabi ni Father Aster, sinakal siya habang natulog siya. Ala, pariya kami, yan yung nangyari sa akin. Nahawakan pa niya ang kamay na nagsakal sa kanya. At nang gumising siya, biglang nawala. Okay? So, yon. At merong isang pare, SVD, dahil nag-lecture ako ng spiritual warfare doon, binigyan ko siya ng Benedictine ring. Ito. Yung mga aktibo na nasa kanyang parokya, lalo na yung guardia niya, may mga pulis kasi dahil critical ang area, no? Para di ma-abduct yung mga kaparian, may mga guardia na pulis at military. Siya ang nag-bless. Sabi ni Father sa naturang pare, habang nagsuot siya sa exorcism ring, natulog siya, na naginip siya ng isang maitim na tao na nagbigay ng isang singsing. At sabi ng tao, tanggalin mo yung singsing na sinuot mo, yung exorcism ring, dahil mabigat yan. Ipalit mo itong binigay ko sa iyo. Tinanggap niya sa kanyang panaginip ang singsing na ibinigay. At isuot na sana niya sa kanyang kamay, naalala niya yung singsing na ibinigay ko. Kaya hinawakan niya ang kanyang singsing. Sabi ni Father, nawala sa kanyang kamay ang singsing na ibinigay ko. Kaya dali siyang tumindig, pinasiga niya ang ilaw, nakita niya ang singsing nasa ilalim na ng kaniyang higaan. At habang nag-usap sila niyan, sabi ng lay minister, Father,
Yun ang nangyari sa iyo. Ganon din ang nangyari sa akin, Father, na naginip ako ng itim na tao, na wala din ang singsing ko. Imagine, kahit pala sacramental na na-bless according to the intentions of the church, may reaction talaga ang mga fallen angels. Magsimula tayo sa spiritual warfare, asahan talaga na may mga ganyang harassment. Ako noon, sa bago pa lang, pag-uwi ko na sa bahay, palong-siga na yung mga ilaw. Harassment na yon. Kaya, dinideliverance ko talaga yung buong area. At talagang magharas talaga. No? Ang atin lang, di natin iwanan yung pananampalataya natin. At yung trust natin sa Panginoon. Kung pinahintulutan ito sa Panginoon na mangyari, so may gusto siyang ipaabot sa atin.